Maraming kaso ng pagpatay at panggagahasa ang naitala sa ating bansa ngayong taon, bagamat marami ang hindi na ipapabalita sa national TV. Gaya na lamang ng kaso ng pagkamatay ng grade 10 student na si Abby Crisel Ramil Florentino noon lamang July 2024. Natagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa isang abandonadong bahay malapit sa kanilang tinitirhan. At ang nakakabahala, ang taong responsible sa kanyang sinapit ay tinuring ninyang kapatid at matalik na kaibigan. Samahan niyo po akong balikan ang kaso ng pagkamatay ng dalagang si Abby Crisel Ramil Florentino. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Abby ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Ang panganay ay babae at ang bunso naman ang lalaki. Ang pamilya ni Abby ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan na naninirahan sa Barangay Poblacion 1, Bansalan, Davao del Sur. Ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao sa lugar ay ang pagsasaka. Ang kanyang ama ay isang mekaniko at ang ina niya naman ay nagtatrabaho sa isang karinderya sa palengke sa kanilang lugar. Bata pa lang si Abby ay kinamulatan na niya ang hirap ng kanilang buhay. Ito rin ang naging dahilan kaya naman hindi na nakapag-aral ang kanyang ate at nakapag-asawa ito sa batang edad. Noong una ay tutol sila sa pag-aasawa ng panganay na anak, subalit nang tuluyan na itong magdalang tao, ay wala na silang nagawa kundi tanggapin sa pamilyang na pangasawa nito na si Bienvenido Arnejo. Ayon sa pamilya, noong una ay maayos naman ang pinakitang ugali sa kanila ni Bien. Ayon pa nga dito ay siya ang tatayong nakatatandang kapatid at tagapagtanggol nila. Nang maisilang ng ate ni Abby ang anak nito ay sa bahay na rin nila nanirahan si Bien. Tumutulong din ito sa mga gawaing bahay at sa magkakapatid ay malapit ito kay Abby. Kahit pa nga mahirap ang kanilang buhay ay lumaki ang magkakapatid sa pagmamahal ng mga magulang, lalo na sa kanilang ina. Pinilit nitong pag-aralin ng magkakapatid at makasali sila sa mga aktibidad sa school kahit pa nga kapos sila sa pera. Sa school ay inilarawan si Abby na mabait at palakaibigan, masayahin ito at maingay, kaya naman maraming naaaliw sa kanya. Sa bahay ay ito ang gumagawa ng mga gawaing bahay, gaya ng paghuhugas ng plato, pagsasaing, pagbabantay sa mga nakababatang kapatid at pamangkin at maging sa pagsibak ng kahoy, dahil sa nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Noong July 14, 2024, ay maagang umalis ng bahay ang ina ni Abby para pumasok sa trabaho. Ganon din ang kanilang ama. Naiwan ang magkakapatid sa bahay dahil sa walang pasok. Kalimitan ay sa bahay lamang nananatili ang magkakapatid, kundi man ay naglalaro. May mga pagkakataon naman na pumupunta si Abby sa computer shop, subalit bago pa makauwi ang ina ay sinisiguro nito na nasa bahay na siya at nagawa na niya ang lahat ng trabaho na nakasign sa kanya. Subalit pag-uwi ng kanilang ina ay nagtaka ito dahil magulo ang bahay, nagkalat ang hugasin sa kusina at hindi nito makita ang anak na si Abby. Tinanong niya pa sa manugang na si Bien kung nakita nito si Abby, subalit ayon dito ay hindi niya alam kung nasaan ito. Sa pag-aakala na baka nasa computer shop ang anak, ay nagtungo sila sa computer shop na palagi nitong pinupuntahan, subalit wala doon si Abby. Mas lalo pang nag-alala ang pamilya nang tuluyan ng dumilim ay hindi pa rin ito nakakauwi. Hindi na rin nila ito matawagan dahil sa wala itong cellphone. Ganun pa man ay nag-post ng kanyang ina sa Facebook at hinahanap ang anak. Ayon sa kanya ay nagbabakasakali siya na mabasa ito ng anak o ng mga kasama nito at malaman na hinahanap nila si Abby at pauwiin na ito ng bahay. Subalit wala pa ding Abby ang umuwi nang muli niyang tanungin ng manugang. Ayon dito ay magkasama sila ni Abby ng bandang alas 9 ng umaga. Nagpunta sila sa computer shop para maglaro. Nang maubos na ang pera at oras, ay magkasamang lumabas ang dalawa. Ayon sa kanya, ay nagtungo sila ni Abby sa abandonadong bahay para mangalakal ng mga tanso. Subalit ayon sa kanya ay naunang umalis si Abby at iniwan siya doon. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Akala niya ay uwi na ito ng bahay, subalit nang makauwi siya ay wala ito roon. Dahil dito ay nagtungo sila sa abandonadong bahay na tinutukay ni Bien. Madilim sa lugar dahil sa abandonado na ito at wala ding mga bahay sa paligid. Ang harapan nito ay isang masukal at bakanting lote.
Inutusan nila si Bien na pumasok, subalit ayon dito ay nakalak na ang bahay at hindi sila makapasok. Mas kinabahan pa nga sila nang makita ang tsinelas ni Abby sa lugar, kaya malakas ang kutob ng kanyang ina na nasa loob ang kanyang anak. Subalit madilim sa lugar at sa paulit-ulit nilang pagtawag sa pangalan nito ay walang Abby na sumasagot. Sa pag-aakala na maaaring pumunta lamang ito sa bahay ng isang kaibigan, ay nagdesisyon na silang umuwi. Ayon sa ina ni Abby, ay magdamag siyang hindi nakatulog sa paghihintay sa pag-uwi ni Abby, subalit hindi ito umuwi. Pagising ng umaga kinabukasan, ng ganap na alas 7:30 ng umaga, ay dumulog na sila sa tanggapan ng pulis para i-report ang pagkawala ni Abby. Matapos makuha ang mga kailangang information, ay agad silang kumilos para sa paghahanap. At dahil nga huling nakitang buhay ang biktima sa abandonadong bahay, 500 meters lamang ang layo sa bahay ng mga biktima, ay doon sila agad na nagpunta. Nakipag-coordinate sila sa mga barangay officials ng Barangay Poblasyon 1 at hinanap ang may-ari ng property. 1:30 na ng tanghali na magtungo sila sa lugar kasama ang mga pulis. May-ari ng abandonadong bahay at mga kamag-anak ni Abby ay pinasok nila ang bahay. Pagpasok sa loob ay wala naman silang napansing kakaiba maliban sa nagkalat na mga lumang gamit sa kabahayan. Wala ding sinyalis ng tao sa loob hanggang sa pasukin nilang master's bedroom ng lumang bahay. Mula sa nakaipong mga damit at kumot ay natagpuan nila ang hinahanap. Natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng dalagita at wala itong suot na pang-ibawang kasuotan. Kaya naman malakas ang paniniwala ng mga pulis na ito ay biktima ng panggagahasa. Sa pagkakatagpo sa katawan ng biktima, ay agad silang nakipag-coordinate sa Provincial Forensic Unit ng Digos City para iproseso ang crime scene. Sa parehong lugar, ay agad ding inaresto at binasahan ng Miranda rights ang bayaw nito na si Bienvenido Arnejo na siyang huling tao na kasama ng biktima. Sa pagkakaaresto kay Bien, ay agad din naman nitong inamin ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, matapos ang ginawa nilang paglalaro sa computer shop, ay magkasama pa sila na nagtungo sa abandonadong bahay. Bagamat abandonado na, ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng property dahil sa may mga gamit pa sa loob. Ganun pa man ay palihim silang pumasok doon para mga lakal ng tanso mula sa mga wire ng kuryente. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, ayon sa kanya, ay nagkaroon sila ng pagtatalo sa hatian na siyang naging dahilan ng pag-init ng kanyang ulo. Ayon sa kanya ay hinampas niya ang dalagitan ng kahoy sa ulo na siyang naging dahilan ng agad nitong pagkamatay. Inamin din ni Bienvenido na ginahasa niya pa ang biktima matapos nitong mawalan ng hininga bago niya ito iwan. Patay muna. Patay muna. Maliban sa kanyang salaysay, ay nakitaan din si Bien ng mga bakat ng kalmot sa kanyang katawan. Bagamat ito ang kanyang salaysay, ayon sa mga pulis sa ginawa nilang investigasyon ay marahil tinangkang gahasain ng suspect ang biktima, subalit nanlaban ito. Kaya niya ito napalo ng kahoy sa ulo at bago niya ito ginahasa. Napakababaw kasing dahilan na dahil lamang sa tansong kalakal ay magagawa nitong hampasin ang walang kalaban-labang biktima ng kahoy sa ulo. Si Bienvenido Arnejo ay opisyal nang sinampahan ng kasong paggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Digos City. Sa ngayon ay nasa loob ito ng kulungan at naghihintay ng paglilitis. Hindi naman matanggap ng pamilya ang sinapit ni Abby, lalo na nga sa taong itinuring na nilang bahagi ng kanilang pamilya. Ang pangyayari ay sariwa pa rin sa isip at alaala ng pamilya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matanggap ang pangyayari, lalo na nga sa nakatatandang kapatid ni Abby. Hindi nito lubos akalain na ang taong minahal at ama ng kanyang anak ay ang taong papatay sa kanyang kapatid sa napakasakit na pamamaraan. Para sa pamilya ay walang kapatawaran ang ginawa nito at hindi sapat ang pagkakakulong ng habang buhay para pagbayaran nito ang ginawa kay Abby. Ayon sa kanyang ina, ay dapat lamang umano na ibalik na ang parusang kamatayan, lalo na sa mga salarin na katulad ni Bienvenido Arnejo, na matapos nilang tanggapin sa kanilang pamilya, pakainin at ituring na anak ay nagawa pa ito sa kanila. Ang katawan ni Abby ay dinala sa kanyang huling himlayan sa public cemetery sa kanilang bayan. Bago ang libing ay inalala ng kanyang mga kaibigan at kapamilya ang kanyang naging kabutihan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section.
Thank you so much po and see you in my next video.